Makakasama po natin ang National Chairperson ng Student Council Alliance of the Philippines o SCAP. Sila po yung representative ng over 30 student councils from 150 plus campuses po yan sa buong bansa. Ukol pa rin po dito sa lumalakas na panawagan ng ilan pong mga mambabatas, kabilang po dyan si Senator Jinggoy Estrada, natanggalin na po ang senior high school o SHS program sa mga eskwelahan. Sa ilalim po yan ng K-12 mga kapatid. Ito pong panukalang Senate Bill 3001 na sinasabi nga po na sagot po sa congested curriculum daw na meron ngayon itong mga high school. Mabigat na load din po para sa mga estudyante at yung kawalan pa rin ng trabaho kahit nakatapos na ng senior high school ang ilan sa mga dahilan kung bakit gusto nga po ng ilang mga mambabatas na alisin na po o bawasan itong senior high school. Kasama po natin ang chairperson nga ng SCAP, Angela Diamartin. Magandang umaga po. Magandang umaga po, DJ Chacha, at sa mga tagapaginig natin. Good morning. Thank you so much for being on the show. Una po muna, ano po ang reaksyon nyo dito sa panawagan nga po ng ilang mambabatas na alisin na po itong senior high school sa K-12? Of course, we're saddened by the drastic decision to abolish senior high school. Senator Jinggoy Estrada said that the reason for abolishing senior high school is because it has not achieved its goal. But it's also important to note that the government has not made significant efforts to do so. When evaluating the future of senior high school, it's crucial to consider both the outcomes of the program and the level of support it has received since its inception. Angela? Yes, Yeah, I hope you don't mind. Ako'y magbabatiin lang. Pwede ba tayo mag-Filipino para mas maunawaan ng ating mga pangkaraniwang mamamayan? Ito pinag-uusapan natin dahil napaka-importante nito sa mga magulang lalo na. Please, I hope you don't mind para basta abutin natin ang ating pinaka takapakinig sa mga kanayunan lalo na nahihirapan din dito nga sa senior high school program. Go ahead. Sige po, maraming salamat Sir Ted. So, ang pinakapunto po talaga namin is hindi kailangan na alisin ang senior high school. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada na dahil daw sa teacher workload or overburdened students and mababang employment rate ng mga graduates ng senior high school ang rason kung bakit kailangan i-abolish. Pero naniniwala po kami na hindi po ito rason ng design ng senior high school, pero ito ay rason ng systemic failure or hindi natutugunan ng gobyerno ang pangangailangan ng ating education sector. Meron tayong krisis sa edukasyon at hindi ito malulutas kung ating mga polisiya at ang ating mga hakbang o desisyon ay paatras ang galaw. Kung ang mga desisyon at hakbang na ginagawa natin sa sektor ng edukasyon ay hindi nakatuon sa pagpapabuti at pag-unlad, patuloy nating makikita ang paghina ng kalidad ng pagturo at pagkatuto. Sa halip na umusad tayo, baka lalong tayong mapag-iwanan kung anong sa ating mga patakaran kung ito ay hindi akma sa kasalukuyan at hinaharap ng mga pangangailangan ng ating mag-aaral sa ating bansa. Oo. Sa grupo nyo po, pag-usapan natin yung burden sa mga students kasi isa yan sa mga dahilan na ibinibigay kung bakit nga gusto pong alisin etong senior high school. Ang tawag ni Senator Jinggoy Estrada is burden. Pero para sa mga kasapi nyo dyan sa Alliance or Student Council Alliance of the Philippines, kamusta ba yung assessment? I mean, burden ba talaga yung pagdagdag ng senior high school sa kanila or even yung mga curriculum under senior high school? Ang sa mga member organizations ng SCAP, may mga nagsasabi ng mga senior high school students that they are not lab rats. Hindi dapat sila ine-eksperimentuhan. Ang drastic changes ng senior high school ay maraming mga implikasyon ito, just like the public trust,
ang alis na naman, pag-iba-iba ng academic requirements, hindi daw ito, maraming mga estudyante wait, I'm sorry. Maraming estudyante ang nakadepende sa K-12 program kasi nga the main objective of the K-12 program is to para ma-prepare sila na maging competent Filipino workforce Yes. after they graduate. Oo. Ang problema kasi ay hindi naka-align ang curriculum ng K-12 sa demands ng industries natin. Kaya kailangan at importante that we strengthen the alignment with industries to produce employable graduates after their K-12 curriculum. Oo, kasi nga hindi lahat may may capacity na magkolehiyo pa. Yun nga yung goal nito. Pag graduate mo ng senior high school, mas magandang trabaho compared nung high school lang, nung wala pa po itong SHS. Let's talk about yung sinasabi mo na curriculum. Yung iba ang sinasabi, gagawing mas focused at mas konti yung subjects sa senior high school. What's your take on that? Yun ba mas magiging effective para sa mga estudyante natin? Definitely po. Kasi ang goal naman po talaga ng senior high school ay maging skill-based yung education natin. And it has dinevelop ang ating K-12 curriculum, specifically the senior high school, with various stakeholders, including DepEd, CHED, TESDA, and other government agencies. At importante po na kailangan na may representante ang mga estudyante in decision-making tables. For example, on the decision of kung ano yung mga dapat na skills ang kailangan para ma-equip natin ang mga senior high school graduates natin with practical skills and knowledge to be readily employable. Kaya po kailangan na deeply foundational, technical, and life skills ang tinuturo sa senior high school. Kasi ito po yung mga hinahanap ng mga industries natin. Angela, kasi ang logic naman din dito ni Senator Jinggoy, 12 taon na to, yung promise ng K-12 parang hindi pa niya ito papagtagumpayan, Oo, sa napakaraming mga kadahilanan niya. Ipaubayan natin sa kanya yon. Yun ang kanyang pananaw dito at karapatan niya na magpanukala nga. After all, ito'y dadaan pa nga sa deliberasyon. Sa kabilang banda naman, yung usapin na baka pwede natin gawin itong optional na lamang. Dahil nga sa yung iba, na may kakayahan naman talagang magkolehiyo at yun ang kanilang career path, matapos ng 4 years sa college, ay hayaan na lang natin na 4 na taon sa high school and then 4 na taon na naman sa kolehiyo. Yung mga talagang wala nang balak magkolehiyo, sila ang magpatuloy sa K-12 para naman din mabalanse natin ang equation doon sa mga gustong mag K-12 at yung namang gusto talagang dumiretso na sa college. Matapos sa college at magpursu pa ng higher education. Ano ang inyong take doon? Tingnan po muna natin kung bakit ginawa ang K-12, before K-12's inception, the Philippines was one of only 3 countries in the world and the last in Asia with a 10-year basic education cycle. Ang implikasyon po nito ay it puts Filipino graduates at a disadvantage, so kung gusto nilang maghanap ng trabaho abroad or yung mga credentials nila ay hindi automatically recognized sa ibang mga bansa that follows a 12-year education, basic education system. Kaya po ginawa yung K-12. In terms po of making it optional, baka po kailangan nating i-review ang K-12 program kasi baka naman po magiging gap yung 2 years na yon sa magiging pursuit nila sa kanilang tertiary education.
Kaya po kailangan i-assess Okay. at improve ang senior high school curriculum to make sure that it is not a burden for our students, no. Okay, sige. Kasi nga ito pinag-uusapan na ngayon kaya mainam nga din na magkaroon ng malayan talakayan dito nga sa napaka-importanteng issue. Pero Angela, napapansin nyo ba na magmula na nagkaroon nga tayo ng K-12, parang nag-eksperimento pa gobyerno sa curriculum, 'di ba? Sa mga ngayon pati ang CHED nababasa mo na gusto nilang ilagay ulit sa high school itong ilang mga kurso sa kolehiyo, parang 12 years na, parang do you agree hanggang ngayon experimental stage pa rin ito? Opo, Sir Ted, no. As I've mentioned earlier, nasa krisis po tayo ng edukasyon. We have 165,000 lacking classrooms all over the country, and it's a very big problem sa pagbigay ng structural support sa ating mga estudyante, no. Sa nakikita nyo po sa GAA for 2025, merong mga budget cuts in the education sector. Kaya nakikita po natin na hindi prioridad ng ating gobyerno ang ating education sector. Kaya po nananawagan po tayo sa ating mga legislators, lawmakers to prioritize our education. Meron tayong learning poverty, 90% of learning poverty, yung mga 10 years olds and 9 years olds natin hindi pa marunong magsulat at to read and write. Magsulat at to read and write. Meron tayong gap. May mga grade 11s tayo na hindi pa rin marunong mag-addition at subtraction competencies na dapat nakuha na nila nung grade 4 and grade 5 nila. Kung sa basic pa lang na elementary stages of our education, hindi na natutugunan, what more do we expect from our graduates when they come to college or when they come to senior high school? Kaya yung pinaka-basic pa lang po dapat matugunan na textbooks, classrooms, at compensation sa ating mga teachers. Oo nga, ang binabanggit mo na ito mismong EDCOM study na gobyerno mismo nagsasabi nga na ang laki ng problema natin o doon sa mga mag-aaral na sa gantong estado ng kanilang level sa school tsaka sa edad, dapat ito ng kanilang alam at tsaka yung kanilang comprehension, pero hindi nga nangyayari yon. So what do you suggest now, Angela, sa ngayon? Kung kayo ikukonsultahin sa mga pagdinig na ito ng Kongreso para sa pag-aaral muli sa kagandahan ng K-12 program kung ganun man. Pinaka-basic pa rin po, mag-invest tayo sa ating textbooks, sa ating classrooms, sa ating teachers. Siguraduhin natin, that's first. Second is, siguraduhin natin na may representasyon ang mga mag-aaral at mahalagang stakeholder sa ating mga government decision bodies, no? Sa lahat ng antas ng edukasyon, matiyak natin na may representante ang mga estudyante para makita at ang mga problemang kinakaharap ng ating mga estudyante ay magsiset, sila ang magtatakda ng direksyon para sa mga patakaran at mga efforts ng ating gobyerno sa mga gawain ng sektor ng edukasyon. Isa pa po ay i-audit natin ang implementasyon ng senior high school upang lutasin ang mga pagkabigo, no, sa implementasyon nito. At lastly po, ito po talaga ang pinakamahalaga sa amin sa Student Council Alliance of the Philippines, to allocate a bigger budget. At least 6% of our GDP ay dapat nakalaan sa sektor ng edukasyon para ma-address ang poor implementation, no, para ma-address ang 165,000 lacking classrooms, para ma-address ang compensation and ang workload ng ating mga teachers, no, at para ma-address din ang kakulangan sa structural support sa ating mga estudyante. Yun po, dapat pataasin natin ang
budget ng edukasyon. Kailangan may representante ang mga estudyante sa mga government bodies. At kailangan natin suriin natin ulit ang senior high school curriculum at there should be a stronger alignment with industries and it has to align to real world employment po. Okay, sige. Siya, may tanong ka ba? Oo, yes. Oo, balikan ko lang itong pinag-uusapan natin. Kayo yung grupo ninyo has always advocated for progressive reforms. Tapos binanggit mo kanina, hindi tayo uusad kung laging paatras yung mga gusto nating isulong na batas. Sa inyo ba sa SCAP, nagkakaroon ba kayo ng assessment halimbawa sa mga grupo ninyo na nasa low income, yung background nila, kung gaano naging kaepektibo etong senior high school? Meron ba kayong mga miyembro na after senior high school, mas magandang trabaho yung nakuha? Currently po, may project kami with the Center for Youth Advocacy and Networking at Government Watch. It's called the Multiply Ed Philippines. So ang direksyon ng Multiply Ed Philippines is to monitor the K-12 curriculum. And currently, we're at our monitoring stage. So meron all over the country, meron po kaming mga sites. We could share the results to you once the monitoring is done. Pero yung mga basic po talaga is if may mga clinics ang mga schools natin, how much of their textbooks ang na-procure na, are their teachers still doing administrative tasks. Once matapos po natin ang monitoring, we can share the results to you once matapos po. Okay, sige. So, Angela, ngayon ba wala kayong comment sa existing curriculum ng K-12? Particularly, itong ang binabanggit ngayon ng mga general education subjects na repetitive lang sa college? Yun po yung panawagan po namin is to evaluate po natin ulit in this 12th year na implementation ng senior high school. Audit po natin yung implementation and yung curriculum as a whole po. Okay, kasi yun nga, parang nakakadismaya, di ba, na yung curriculum nito pabago-bago, puro pag-i-experiment. Ngayon, ang DepEd, meron daw 800 schools, no, subject for pilot testing na naman sa bagong curriculum. Sabi din po ni Senator Gatchalian, sa halip daw na bawasan yung senior high school program, ang bawasan naman daw yung college ng 1 taon. Anong take nyo doon dito sa sinasabi ni Ginoong Gatchalian na bawasan daw yung college ng 1 taon? Again po, ito, misdirection of policies. Hindi po, wala pong mga estudyante o mga third bodies na nagsasabi nito. Kailangan po ang mga policies natin ay nakatugon sa mga pangangailangan ng ating mga estudyante. And right now, we're facing an education crisis. As far as this, kailangan po muna natin, again, bumalik sa mga basic. Kailangan muna natin tugunan ang lacking classrooms, ang underfunding in the education sector, ang lack of structural support, bago po tayo pumunta sa mga drastic changes. Mag-decide po tayo kung ilang taon ang i-remove o tatanggalin sa ating education system kung meron na tayong proper resources and attention na nakalaan sa ating education sector. Pero sa ngayon po, hindi po, ang mga efforts na ito po ay hindi fix. Hindi po ito solusyon sa mga kinakaharap nating mga problema. Okay, sige. So salamat na marami, Angela, sa iyong panahon na binigay sa ating programa. Kami makikipag-unayan ulit as this develop nga itong isyong ito. After all, I think we can all agree that this K-12 program is a work in progress. Still. Yes. Okay. Salamat, Angela. Maraming salamat po, Sir Ted. Thank you very much.